Good day, everyone. I'm James Merck Sumawang, your teacher for today in General Mathematics. Our lesson for today is Lesson 3, Operations on Functions. Since we are already done with Lesson 2, Evaluating Functions, let's go here to our next lesson. Before we start, what are the four operations in mathematics that you tackled before? Anyone? Okay, very good. That's addition, subtraction, division, and multiplication. So the learning outcomes of this lesson is at the end of the lesson, the learner is able to perform addition, subtraction, multiplication, division, composition of functions, and solve problems involving functions. So let's have this first problem, addition and subtraction. So dahil nga meron tayong four operations, um, ang magkaparehas halos doon ng rules ay yung addition, subtraction, and yung division, multiplication. So dito muna tayo sa example number 1. As stated here, um, let's find the sum of 1/3 and 2/5. So paano natin gagawin yun? So, 'di ba kung naaalala nyo, meron tayong rules na ginagamit. Yung hahanapin natin yung LCD, then yung LCD na yun i-multiply natin. Yung mga pinamultiply natin sa mga LCD, yun yung ipang-multiply din natin sa mga numerator. So, for example, meron tayong ang 1/3. Wait, let me use black ink. Ayan. 1/3. So, ang sum ay addition, no? Addition yan, ang sum. Pwede rin yung mga ibang word like find the total. Ano pa, yung add mismo, pwedeng add 1/3 and 2/5 and marami pang iba syempre. So, yan lang yung mga common na nakita natin kapag addition ng operation natin. Pwede rin increase, ganyan. So, addition yan. 2/5, ayan. So, sabi hahanapin natin yung LCD. So, ano bang LCD ng mga denominator natin, ng 3 at 5? Di ba meron tayong 15? Or simply, multiply natin yung dalawang yan. Next is, ano ba, di ba ito nga ay 3 dati, di ba? 3 yan dati, ito sa dati. Anong multiply natin sa 3 para naging 15 siya? Di ba 5? So kung nag-multiply tayo ng 5 dito sa denominator, mag-multiply din tayo ng 5 dito sa ating numerator. So 5 times 1 ay 5. And dito naman sa second fraction, so ano namang minultiply natin sa 5 para maging ano siya, 15? 'Di ba 3? So kung nag-multiply tayo ng 3 dyan sa denominator, mag-multiply din tayo ng 3 dyan sa ating numerator. So 3 times 2 ay 6. So ang dissimilar fractions kasi ay hindi pwedeng i-add. Hindi pwedeng i-add ang dissimilar fractions, pero pwedeng i-add ang similar fractions. Since naging similar fraction na siya, i-add natin siya. So 5 plus 6 is 11. Yun na yun. I-copy lang natin yung ating denominator. Hindi natin siya i-add. Hindi natin i-add to, hindi siya magiging 30. So 30 is wrong. So 15 lang siya. So yan yung ating final answer. So magbigay pa tayo ng isang example. Meron tayong 2/3, meron tayong 1/4. Ayan. So, ang gagawin natin, hanapin natin yung LCD nila ng mga denominator. So, ang LCD niyan, simply multiply them. So, 3 times 4 is 12. So, yan yung mga denominator. Ano pang pwede? Anong next na gagawin? So, ano yung minultiply natin dito para maging 12? 'Di ba 4? So, kung nag-multiply tayo ng 4 dyan, mag-multiply tayo ng 4 dito. So, 2 times 4 ay 8. Next.
kung nag-multiply tayo dito ng 3 para maging 12 etong denominator sa baba, mag-multiply din tayo ng 3 dito. So, 3 times 1, it's 3. So, it's already similar fraction. So, ang gagawin natin, i-add na lang natin siya directly. So, 8 plus 3. Oh, 8, 9, 10, 11. 11 over 12. So, that is our final answer. Isang thumbs up naman dyan kung naiintindihan nyo. Okay, next tayo. So, ato naman. So, kung mapapansin nyo, may x yung ating mga given. So, ganun pa rin. Sum. Sum is addition. No? So, ang gagawin natin, i-copy lang natin yan. X minus 3 plus 2 over x minus 5. So, ganun nga gawin natin, i-multiply natin itong dalawang ito. So, hindi natin basta-basta i-multiply yan ng directly ha. Gagamit tayo ng FOIL method. So, FOIL method natin, x minus 3, x minus 5. Ayan. So, first to first muna. So, meron tayong x square. Tapos, outer x times minus x times negative 5. So, meron tayong negative 5x. Tapos, negative 3 times x is negative 3x. So, yung last, ito yung L is last. So, negative 3 times negative 5, it's positive 15. So, ibaba lang natin yung mga value na yan. X square. Tapos, ito ay 8x, negative 8x plus 15. So, ilagay lang natin siya sa ating denominator. So, x square minus 8x plus 15. So, kung dito sa ating denominator, nag-multiply tayo dyan ng x minus 5, mag-multiply din tayo dito ng x minus 5 sa taas. So, x minus 5 times 1 ay x minus 5 pa rin. So, dito naman sa ating next is x minus 5. Kung nag-multiply tayo ng x minus 3 dyan, mag-multiply din tayo ng x minus 3 sa taas. So, substitute lang natin, distribute rather. Ayan, 2 times x ay 2x. Tapos, 2 times negative 3 ay negative 6. Ayan. So, combine the like terms. So, ang ating final answer ay, unahin natin yung ano sa baba para yung numerator na lang problema natin. So, x plus 2x. Yan yun, 3x. Tapos, negative 5 minus 6. Negative 11. So, yun ang ating final answer. So, nagigets ba? So, pwede nyong ulitin ang ating video kung hindi nyo naintindihan. Ha? Sige, next tayo. Find the product of 10 over 21 and 15 over 8. Use cancellation of factors when convenient. So, di ba nga ang 10 over 21, atong product ay ano yan? Multiplication. Ano pang pwedeng word dyan? Times. Multiply. Di ba? Ganun. So, multiplication niya, 15 over 8. So, pwede naman natin siyang i-multiply directly, di ba? Ganun mag-multiply ng fractions. Pero, masyadong malaki. Paano kung wala tayong calculator? So, gagamit tayo ng cancellation of factors. Hahanapin lang natin yung mga factors ng mga numbers. Each number. So, ito, hanapin natin yung factor. Ito din, ito din, ito din. So, ano bang factor ng 10? Di ba, meron tayong 1, meron tayong 2, meron tayong 5. Di ba, 1 times 2, 2. 2 times 5 is 10. So, yan yung mga factors ng 10. How about 21? Meron tayong 1, meron tayong 3, meron tayong 7. Di ba, 1 times 3 times 7 ay 21. Next is, let's multiply 15. Yung mga factors ng 15. Meron tayong 1,
meron tayong 3, meron tayong 5. Next is yung 8, meron tayong 1, meron tayong 2, meron tayong 4. So, sa cancellation of factors, di ba meron tayong, ang pagka-cancel dyan, meron tayo kasing mga same na factors. So, ang pagka-cancel dyan, pag ganyan, pag ganon, pag ganyan, pag ganon. So, kung anong meron dito sa part na ito, ika-cancel natin sa part na ito. Ano bang parehas sila? So, parehas silang may 1, so cancel. Parehas silang may 2, cancel. So, yun lang yon. Next. Dito naman sa part na ito, so parehas silang may 1, cancel. Parehas silang may 3, cancel. So, yun lang. So, rewrite lang natin yung mga natira. So, meron tayong 5 dito times 5 over, ano natira dito? 4, 4 tsaka 7. So, 7 times 4. Okay, 5 times 5 is 25. 7 times 4 ay, ilan yun? 28. So, that's our final answer. So, try naman natin yung 21 over 36 multiplied by 60 over 40. Ayan. Pwede nyong i-pause ang video para ma-solve nyo iyan. So, I hope tapos na kayo. Sana nag-pause kayo at nag-solve na. So, anong factors ng 21? Meron tayong 1, meron tayong 3, meron tayong 7. Sa 36 naman, meron tayong 1, meron tayong 6. Isa pang 6. Ayan. 6 times 6 ay 36. Tapos, dito naman, 60. Meron tayong 6. Meron tayong 2. Meron tayong 5. Ayan. 6 times 2, 12 times 5, 60. Tama. Okay, 14 naman, meron tayong 1, meron tayong 8, meron tayong 5. Okay, sige. So, let's cancel out yung mga same. So, dito may same ba sila? Wala, di ba? Dito naman, meron. So, cancel natin yung isang 6. Isang 6 lang nga, hindi na natin i-cancel yung isa kasi nga, tag-isa lang dapat. So, meron pa yata eh. Dito sa 6, di ba, meron tong pwedeng 2 times 3 to, di ba? Pwede siyang, ang 6 pwede pa siyang gawing 2 times 3. So, pwede natin ilagay dito 2 times 3. So, pwede pa natin i-cancel yung 2 dito. So, anong mga natira dito sa taas? Meron tayong 1 times 3 times 7 times 5. Tapos, dito meron tayong 1, meron tayong 3, meron tayong 5. So, meron pa palang hindi na ano eh. Yung 8 dito. Ayun. So, copy lang natin si 8. So, ayan. So, meron pa palang pwedeng i-cancel, no? So, meron pang 1 dyan, meron pang 3 dyan, tapos 5. So, ang ating final answer is 7 over 8. Okay? So, next tayo. So, dito naman. So, eto, if a factor out natin, if a factor natin itong mga ito. So, ano ba ang factor nito? Ito muna. Di ba cancellation of factors tayo? So, ang gagawin natin dito, ifa-factor din natin yung mga to. So, anong factor ng x square minus 4x minus 5? So, hanapin muna natin yung factor ng constant. So, meron tayong negative 5 times 1, negative 1, tapos 5. Meron pa bang ibang factors? Wala na. So, ano yung mga factors kasi? Yun yung mga number na pwede nating i-multiply para magkaroon tayo ng result na ganito.
So, negative 5 times positive 1 ay negative 5. That's why yan yung ating mga factors. So, negative 5 plus 1, ang gagawin kasi natin sa mga factors na yan, after natin malaman kung ano yung mga factors, i-add natin sila. So, negative 5 plus 1 ay negative 4. And negative 1 plus 5 ay positive 4. After natin makita yung, or after natin masum up itong mga to, titignan natin kung anong kamukha ng numerical coefficient ng ating second term. So, kung makita natin dito, meron tayong numerical coefficient na negative 4. So, ang ating kukunin ay ito. So, input lang natin siya dito sa ating mga factored na form. So, eto, di ba, ang x square ay x times x. So, ilagay lang natin siya dito. Tapos, ilagay natin tong mga to. Negative 5, tsaka positive 1. So, ganun lang mag-factor. So, kung gusto nyo i-check kung tama itong na-factor mo, kung gusto nyo siyang i-check, pwede nyo gawin ulit siya sa FOIL method. Then, kapag same pa rin ng result na nangyari, ibig sabihin, tama yung ginawa mong ang pagfa-factor. Okay, tapos na tayo doon sa ating numerator. Punta tayo sa denominator. So, meron tayong x squared minus 3x plus 2. So, same pa rin ang gagawin natin. Hanapin natin yung factors ni constant, yung 2. So, meron tayong 2, 1, pwede ring negative 2, pwede ring negative 1. So, after nun, i-add natin yung mga yan. So, 2 plus 1, 3, tapos negative 3 plus negative 1 ay negative 3. So, ang kamukha ng numerical coefficient ni second term ay yung negative 2 plus negative 1. So, yun lang yung gagamitin natin. So, i-distribute natin yung x times x na yan. Then, copy yung ating mga value. Then, that's our factored form. So, sulat lang natin siya dito sa baba para wag natin makalimutan. So, meron tayo dun sa numerator, x minus 5 times x plus 1. Tapos, over x minus 2 times x minus 1. Ayan. So, isa na lang yung problema natin. I mean, dalawa. Yung mga iba. Wait lang. Burahin natin ito. Kaya ako siya sinulat sa baba kasi buburain natin. So, next is x squared minus 5x plus 6 over x squared minus 3x minus 10. So, dito muna tayo. X squared minus 5x plus 6. So, ito ay pwedeng 2, 3, negative 2, negative 3. No pa, 1 times 6. Negative 1 times negative 6. So, add natin sila. 2 plus 3 ay 5. Negative 2 plus negative 3 ay negative 5. So, kuha na natin siya agad, no? Nakuha na agad natin yung negative 5. Nandito siya sa negative 2 plus negative 3. So, sulat lang natin yung kanyang mga factors. So, x, ayan. Tapos, negative 2, tsaka negative 3. So, next tayo. Yung ating x square. Ito naman pala siya. X square minus 3x
minus 10. So, ano mga factors ni 10? Meron tayong negative 5, positive 2. Wait, eto na yata siya, no? Negative 5 plus 2, negative 3. So, kuha na natin siya agad. So, sulat na lang natin siya dito. X minus 5 times x plus 2. So, ayan. So, after natin gawin yon, cancellation na naman ng factors. So, x minus 5 cancel, x minus 5 cancel. Ano pa? May x plus 1 ba dito? Wala. X minus 2 sa taas, x minus 2 sa baba. Okay. So, i-rewrite lang natin yung mga hindi na-cancel, no? So, ang mga natira ay x plus 1 times, kasi ang pagmamultiply natin direct, di ba? Diretso lang. Ayan, pag ganyan. So, x times x minus 3 all over, or over pala, x minus 1 times x plus 2. So, hindi yan yung ating final answer, ha? Ifo-FOIL method pa natin yan. So, kaya nyo na siguro mag-FOIL method. So, pwede nyo i-post ang ating video para makapag-FOIL method kayo. So, ito ang i-FOIL method natin, x plus 1 tsaka x minus 3, tapos yung denominator na x minus 1 times x plus 2. Okay, I think tapos nyo na yung pag-FOIL method. Sana nag-solve kayo. So, ito, x square, kasi x times x ay x square. Tapos, ito, um, 1x tsaka negative 3x. So, meron tayong negative 2x. Tapos yung sa last, negative 3 times positive 1. So, meron tayong negative 3. Next, dito sa baba, x times x ay x squared, tapos negative x, tsaka positive 2x. So, may positive x tayo. Tapos, positive 2 times negative 1, meron tayong negative 2. So, yun ang ating final answer. So, pwede nyong ulitin kung masyado ako mabilis para alam nyo yung process. Okay, next tayo. Divide 2x squared plus x minus 6 all over 2x squared plus 7x plus 5 by x squared minus 2x minus 8 all over 2x squared minus 3x minus 20. So, ganun pa rin yung gagawin natin, i-factor natin. So, I think medyo mahihirapan kayo dito kasi kung makita nyo yung leading coefficient natin. Pag sinabi natin leading coefficient, etong nasa una ha, siya yung leader ng ating polynomial function. So, yung leading coefficient natin ay may number 2. So, paano yan? Same lang ba ng gagawin or iba na? So, ang gagawin natin, copy muna natin siya. 2x squared plus x minus 6. Okay, kung anong gagawin natin dyan, ganito. So, nakita mo yung uto dyan. O, di ba, nakita mo. I-multiply natin siya dito sa constant. So, 2 times negative 6 ay negative 12. So, yan yung ating hahanapan ng factors. So, anong factors ng negative 12? Meron tayong negative 12, tsaka, ano pa? Multiply natin sa negative 12. Positive 1. Tapos pwede ding positive 12, negative 1, pwede ding 3, negative 4, pwede ring negative 3, positive 4. Ayan, add natin sila. Ito ay negative 11. Tama. Ito ay 11. Tapos ito ay negative 1. Ito ay positive 1. So, ang kamukha ng ating second term na numerical coefficient, dahil ito ay may invisible 1, etong panghuli. So, i-write lang natin siya as ano na yung sum netong numerical, etong second term. So, 2x squared
So, unahin natin yung kasi mas divisible si 4 kay 2. So, 4x minus 3x minus 6. Baka malito kayo, galing lang siya dito. Nilagyan lang siya ng x. Kasi kapag ito, di ba kinumbine like terms mo itong dalawang ito, positive x yung magiging result natin. Tama? So, ganyan siya. So, ngayon, if a factor out natin yung kanilang same na factor. So, ano bang same na factor nito? Divisible sila both by 2, right? So, sulat natin siya dito, 2. Isa pa, meron pa. X. Divisible din siya sa x, 2x. So, ano yung mga maiiwan sa loob ng ating parenthesis? So, ano bang i-multiply natin kay 2x para maging 2x square? Eh di x lang. Diba tama? Next, anong i-multiply natin sa 2x para maging 4x? So, 2 times 2 ay 4. So, 2. Tama. 2x times 2. 4x. Ayan. Tama na yan. Next, ito, negative 3 tsaka negative 6. Anong common nila na factor? Para silang may negative 3. So, pag tinanggal natin yung negative 3 sa x, ang matitira ay x. Diba? Negative 3 times x ay negative 3x. So, pag tinanggal natin yung negative 3 sa negative 6, ang matitira ay positive 2, di ba? Negative 2 times positive 3 kapag dinistribute natin yan. Negative 3 times negative 2, negative 3 times positive 2 ay negative 6. So, tama. So, next na natin gagawin ay i-combine natin yung mga nasa labas tsaka yung mga nasa loob. So, combine natin yung nasa labas, 2x minus 3. So, ito na yung nasa isang parenthesis. Tapos, pagsamahin natin to. X plus 2. Ayan. So, yan yung kanyang factored form. So, sana nakakasunod kayo. Pwede nyo ulitin ang video para masundan nyo. So, sulat lang natin yung mga factors nung nasa numerator. 2x minus 3, x plus 2. Ayan, pwede nyong i-FOIL method ulit yan. So, kapag same yung lumabas na answer, then ang ating pagfa-factor ay tama. So, purahin muna natin ulit. Okay, ayan. Next naman is eto. O, di ba? Leading coefficient niya is 2. So, ganun pa rin yung gagawin natin. Rewrite muna natin. 2x squared plus 7x plus 5. So, leading coefficient. Nakikita nyo yung leading coefficient. Anong gagawin natin dyan? I-multiply sa constant. Very good. So, 2 times 5 ay 10. Anong factors ng 10? Meron tayong 2 tsaka 5. Wait, yun na ata yun, no? 2 plus 5 is 7. So, yan yung kamukha ng ating numerical coefficient sa second term. So, i-write lang natin siya as factors of addition ng 7x. So, 2x square plus, so, eto, mas divisible siya kay 2x. Lalagyan natin ng x to ha. Ayan. Tapos, 5x plus 5. Okay. So, i-factor out natin yung mga same factors. So, anong same factor ni 2x squared tsaka ni 2x? Parehas silang may 2. Parehas din silang may x. Kung nilabas natin si 2x, ano matitira sa loob? So, x na lang to. Tama. X na lang yan. Tapos, um, 2x times, ano yung multiply natin sa 2x para maging 2x? 1. Syempre, 1. Eh, di positive 1. Tapos dito, parehas silang may 5. Positive. So,
Parehas ba silang may x? Hindi. So, ayan lang, nasa labas. So, x, pag minultiply natin, distribute natin yung 5 sa x, magiging 5x. Tapos, ano yung i-multiply natin sa 5 para maging 5? Eh di 1. Ayan. So, combine natin yan. Meron tayong 2x plus 5 times x plus 1. Ayan. So, sulat lang natin dito, 2x plus 5 times x plus 1. Okay, sana nakakasunod kayo ha. Burin ulit natin yung numerator naman ng ating second na given. So, ito mas madali siya kasi wala siyang leading coefficient, di ba? So, meron tayong x squared minus 2x minus 8. So, pwede rin naman, di ba, may numerical coefficient dyan. So, i-multiply natin dyan yung 1. 8 times 1, I mean, negative 8 times 1. And di negative 8 pa rin. So, ayan. Ano ba yung mga factors ni negative 8? Meron tayong negative 2, meron tayong positive 4, meron tayong positive 2, meron tayong negative 4. Nadali na ba natin? Okay, let's try. Negative 2 plus 4, 2. 2 plus negative 4, negative 2. Okay, nadali natin. So, ito ang ating gagamitin. So, x, positive 2, tsaka negative 4. So, sulat natin siya dito. So, multiplication, x plus 2, tsaka x minus 4. So, last, yung ating denominator dito. Ay, hindi pala siya, no? Hindi siya multiplication. It's division pala. So, palitan natin to ha. Division yan. So, last, ito. So, meron tayong 2x squared minus 3x minus 20. O yan, may leading coefficient na naman. Nakikita nyo yung leading coefficient? O yung nagli-lead sa polynomial function natin na 2. Okay. Ang gagawin natin dyan, i-multiply natin. O yan. Negative 20 times 2, syempre negative 40. So, anong factors niyan? Merong 8, merong 5. Pero kailangan negative yung isa. Negative 8, positive 5, ano pa? 10, tsaka 4. Negative yung isa. Negative 10, positive 4. Tignan natin kung nadali natin. 8 minus 5 is 3. Negative 8 plus 5, negative 3. Ayun, nadali natin. So, ito yung gagamitin natin. So, meron tayong 2x squared. Isulat natin siya as, so, negative 8x plus 5x minus 20. So, i-factor natin yung mga same-same na may factor. So, 2 tsaka 8, meron ba? 2. Di ba 2 pa rin? Tapos parehas silang may x na sobra. So, ilabas natin si x. So, meron tayong 2x. Para maging 2x squared siya, kailangan natin multiply sa x. Tapos, um, negative 4. Tama? 2x times negative 4, negative 8x. Tama. Okay dito, anong same nila na factor? Meron tayong positive 5. Hindi na kailangan ilabas yung x kasi wala namang x yung 20. So, 5 times x. Yun, naging 5x siya. Tapos, anong i-multiply natin sa 5 para maging negative 20? 4. Ayan. So, combine natin to. 2x plus 5 tsaka x minus 4. So, 2x plus 5 x minus 4.
So, para ma-solve natin yan, since division tayo, kailangan natin siyang i-convert into multiplication. So, paano natin gagawin yun? So, hahanapin natin yung reciprocal nung pangalawang value or pangalawang fraction. So, ire-write natin. So, 2x minus 3, x plus 2 over 2x plus 5, x plus 1. So, paano natin siya gagawin multiplication? Di ba, pag multiply direct lang yan. Ganyan. So, kailangan nating hanapin ang reciprocal neto. Wait lang. Neto. Kailangan natin hanapin yung reciprocal niyan. So, paano yung reciprocal? Pagbabaliktarin lang natin. So, kung pagbabaliktarin natin yan, nasa taas si 2x plus 5 times x minus 4. Tapos, nasa baba naman si x plus 2 tsaka x minus 4. Ganon siya. So, ngayon, pwede na tayo mag-cancel out ng mga same factors. So, ang ika-cancel natin here ay yung mga nasa taas na may kapareho sa baba. So, si 2x minus 3 wala siyang kamuka. So, skip natin siya. Si x plus 2 meron. So, cancel out. Cancel out. Si 2x plus 5 meron din. Cancel. Cancel. Tapos si x minus 4 meron din. So, cancel, cancel. So, ang natira lang dito ay si 2x minus 3 over x plus 1. So, yun na yung ating final answer. Next is ito naman. So, makita natin dito may mga operation na, no? Ayan. So, mga operation yan. Sabi dyan, let f and g be functions. So, kailangan function yung f and g niya or kung ano man yung function na naka-notate. So, dito, their sum. So, pag sinabi nating sum, addition yon. So, denoted by f plus g. Since addition yan, iyan, plus yung gagamitin natin. Is the function denoted by f plus g of x is equal to f of x plus g of x. So, kapag ganito daw siya, ang ginagawa dyan ay pinagpla-plus yung function of x, tsaka, or f of x, tsaka yung g of x. Next is their difference. Pag sinabi naman nating difference, subtraction yan. Denoted by f minus g is the function denoted by f minus g of x is equal to f of x minus g of x. So, dinistribute lang yung mga f of x sa mga letters, no? Sa mga, ayun, yung variable dun sa mga letters. Next is their product. Pag sinabi naman nating product, multiplication yon. Denoted by f times g is the function denoted by f times g of x is equal to f of x times g of x. The number 4, their quotient, denoted by f over g, is the function denoted by f over g of x is equal to f of x over g of x. So, division naman yan kapag quotient division. Excluding the values of x where g of x is equal to 0. Siyempre, yung denominator laging hindi pwede maging equal to 0 kasi magiging indeterminate siya. So, kasi kapag yan, kung f of x tapos kung ang g of x is equal to 0, so hindi siya pwede kasi indeterminate siya. So, ganun yung mga definition.
So, ito, i-apply na natin siya. Use the following functions below for example 5. So, f of x is equal to x plus 3. Tapos, p of x is equal to 2x minus 7. Next is v of x is equal to x squared plus 5x plus 4. Then g of x is equal to x squared plus 2 of x minus 8. Then h of x is equal to x plus 7 over 2 minus x. Then t of x is equal to x minus 2 over x plus 3. So example number 5, determine the following functions. So ito nga hanapin natin. V plus g of x, f times p of x, f plus h of x, p minus f of x, e is v over g of x. So solve natin itong mga ito. Okay, let's solve for A. V plus g of x. So, di ba itong v plus g of x ay v of x plus g of x. Ganyan siya, di ba? I-distribute natin yung x doon sa mga letters. So, ipagpla-plus natin si v of x tsaka si g of x. So, ayan, rewrite lang natin. F plus g of x is equal to, so, kailangan kapag nagsusulat kayo ng mga function, kailangan kung ano yung nauuna dito, yun din yung uunahin yung isulat, ha? So, ang v of x ay x squared plus 5x plus 4. Ayun siya, oh, v of x. So, nauuna siya dito, kaya inuna ko siya. Tapos, copy the operation, plus 4 to. Plus, lagyan ng parenthesis. Lagyan bigyan ng parenthesis, ha. Next is yung g of x. X square plus 2x minus 8. Ayan, tapos solve natin. So, copy lang natin tong mga walang gagawin. 5x plus 4. So, etong plus, di ba may invisible 1 dyan? Ang gagawin natin sa invisible 1, i-distribute natin sa kanila. So, positive 1 times x square. Siyempre, x square pa rin. Dahil times 1 lang siya. Ayan. Positive times negative ay negative. 8. Then, combine the like terms lang. So, meron tayong dalawa yung x square. Ito, tsaka ito. So, dalawang x square plus 5x, tsaka 2x, 7x, tapos yung constant natin. 4 minus 8, ilan yun? Negative 4. So, yun yung ating final answer. So, kung di nyo nasundan, pakiulit na lang yung ating video. So, next tayo. So, ngayon ay multiplication. Kasi nga, may tuldok yung gitna, di ba? F times P yan. So, ang F times P ay, ang F of X ay imumultiply sa P of X. Tama or tama? Of course, tama. So, yung F of X, so, i-rewrite lang natin. Ay, multiply pala siya. Buray natin. Multiply siya, tapos P of X is equal to, kung ano yung nauuna, yun yung uunahin. X plus 3 times 2x minus 7. Ayan. So, anong gagawin dyan? Parehas sila na, ayan, dalawa yung term nito, dalawa yung term nito. Binomial. So, anong gagamitin natin na method to solve binomials pag nag-multiply tayo? Foil method. Okay, practice nyo mabuti ang foil method, ah. So, x plus 3 times 2x minus 7. So, first to first, meron tayo
2x squared, outer to outer, negative 7x, inner to inner, 3 times 2, positive 6x, last to last, 3 times 7, 21. Positive times negative, negative. Combine the like terms, so ang ating answer ay 2x squared, ilan to? Negative x minus 21. So, yun ang ating final answer. Okay, next tayo. So, next is addition again. So, letter C, f plus h of x is equal to, ayan, yung f of x, i-add natin sa h of x. Kaso medyo mahirap siya, di ba? Kasi yung h of x is somewhat fraction. So, anong gagawin natin dito? Siyempre, di ba, ang f of x, f of x yan, plus h of x to. Ayan, ganyan siya. So, bali, ang f of x ay i-add natin sa h of x. So, i-rewrite lang natin. F plus h of x is equal to, syempre, by order dapat yan. Kung ano yung nauuna dyan, siya yung una nating isusulat. So, x plus 3 plus yung ating fractions. Ayan. So, di ba, nung lower years nyo na pag-aralan nyo na etong mga ganito ay merong invisible 1 sa ibaba, sa denominator. May invisible 1 ang mga whole number or mga any number na 1 dyan. So, butterfly method, ganun pa rin. So, kung paano tayo nag-add ng mga functions, ganun din tayo dito mag-add. Siyempre, functions din to. So, ganun din tayo mag-add. So, anong LCD nito? Ng ating denominator? Pwede tayong gumamit ng ng butterfly method. Pero pwede din natin itong gamitin. So, ang LCD niya, basta i-multiply ang dalawang nasa baba. Tapos, i-multiply ito. So, meron tayong x plus 3 times 2 minus x. Copy the operation plus, ito naman, 1 times x plus 7. So, let's solve for this muna. Itong part na to. Di ba binomial yan? So, we're going to perform FOIL method. X plus 3 times 2 minus x. Yan, first to first. So, meron tayong 2x. Outer to outer. X times x. Positive, negative pala siya. Kasi positive x times negative x. So, negative x square. Tapos, inner to inner. 3 times 2. Positive 6. 3 times negative x. Negative 3x. Combine the like terms. So, meron tayo negative x square. Like terms ito. So, negative x plus 6. So, ayan. I-write lang natin siya dito. So, meron tayong negative x square minus x plus 6. Tapos ito, distribute lang natin yung 1. So, 1 times x ay x. Tapos, 1 times 7 ay 7. Tapos, ito din, distribute din natin. So, 2 minus x. Tapos, combine the like terms lang. So, mag-isa niya lang na i-combine lang natin yung mga like terms. Ayan, x square. O, ito, negative x tsaka positive x so makakancel. So, ang next ay yung mga constant. 6 plus 7 ay 13. So, ang ating final answer ay negative x squared plus 13 over 2 minus x. Next naman ay p minus f of x. So,
Okay, eto. So, lagi niyong tatandaan yung order, ha? So, kung alin yung nauuna, siya yung ating uunahin. So, eto ay P of X minus F of X. So, yung P of X, ima-minus natin doon yung um, okay, rewrite lang natin. So, um, P yung mauuna. P minus F of X. So, kung ano yung order, yun lang ha. Kasi kapag nagkabaliktad yan, mag-iiba yung answers natin. Kasi ang subtraction ay not commutative. Ibig sabihin ng not commutative, hindi mo siya pwede pagbaliktarin. So, x plus 3, ay hindi, p of x pala ito. So, mauuna ay ito, 2x minus 7, tapos f of x minus yung operation natin. Put a parenthesis, x plus 3. So, let's, copy muna ito. Tapos ito may invisible 1 dyan, i-distribute natin sa loob ng parenthesis. So, ito ay magiging negative x tsaka negative 3. Combine the like terms. So, ang ating magiging answer ay ito, 2x minus x. So, x na lang. Copy the constants. And, hindi, solve for the constants rather. X, negative, x minus 10. Okay, yan yung ating final answer. Okay, next. So, ito, kung natatandaan nyo sa ating past lessons, ganito yung mga ginawa natin. Nag-factors. Nag-factor tayo ng polynomial function. So, ito ay v of x over g of x, tama? So, nasa taas dapat si v of x. Okay. I-copy lang natin. X, ayan, is equal to, nasa taas si v of x. So, x squared plus 5x plus 4 over g of x, x squared plus 2x minus 8. Ayan. So, i-factor lang natin sila. So, paano tayo nagpo-factor out? Babalik natin sa factored form. So, eto, x squared plus 5x plus 4. Hahanap tayo ng mga factors ni 4. Ano ba yung mga factors ni 4? Meron tayo 4 times 1. May negative 4 times negative 1. Ano pa? Merong 2 times 2. Merong negative 2 times negative 2. Then, i-add natin ang mga yan kung anong kamukha ng second numerical coefficient, second term numerical coefficient na simplify, yun yung kukunin natin. So, ito pag pinag-add natin 5, ito negative 5, ito 4, ito negative 4. So, ang kamukha niya dyan ay ito. So, distribute lang natin siya sa ating factored form. So, ayan. So, sulat lang natin itong dalawa. Positive 4, tsaka positive 1. Okay, meron na tayo numerator. So, x plus 4 tsaka times x plus 1. Ayan. Next is yung x squared plus 2x minus 8. Ano kayang mga factors ni 8? Meron tayo 2 times negative 4, negative 2 times positive 4, ano pa ba? 8 times negative 1, negative 8 times positive 1. Ayan. So, add natin. Ito ay magiging negative 2, ito ay magiging positive 2. So, nakuha na natin. So, ito yung ating gagamitin. So, meron tayo x minus 2 times x positive 4. Sulat lang natin sa denominator. X minus 2 times x plus 4. So, mga common factors, i-cancel natin. Cancel to. Cancel to. So, ang ating answer ay x plus 1 over x minus 2. So, ganun lang siya.
Okay, kung di nyo naintindihan, pakibalik na lang sa, ibalik nyo na lang. Ano kayo, 60 seconds to the left, ganun. Na-click or tap. Kung di nyo naiintindihan. Okay, sige, next tayo. So, ito, function composition. Sabi dyan, let f and g be functions. So, functions daw dapat. The composite functions denoted by f of g is defined by f of g of x is equal to f of g of x. The process of obtaining a composite functions is function composition. So, sa function of composition, di ba meron tayong ganito? Nakashade yung loob. Di ba multiplication yan? So kapag nakakita kayo ng ganyan, hindi siya multiplication. Ang multiplication may shade sa loob, itong function composition, wala. So paano yan? So sabi dyan, f of g of x is equal to f of g of x. So, kung meron tayong function, ipapasok pa natin doon sa loob ng function na yun yung isa pang function. Kung wala, yung function na g of x, ipapasok natin siya sa function of x. Tapos naman, ganun din, kung ano yung nauuna, yun yung order matters dito. Kung ano nauna yung g of f, nauna yung g kaysa sa f. So, paano yun? E di yung nasa labas yung g, yung nasa loob yung f of x. Ganyan siya. O, paano kung ang mga variables natin ay p, q of x? So, equal yun sa nasa labas yung p. Ang nasa loob ay yung q of x. Ayan. And also, kapag ang nauna naman ay q kaysa sa p, magiging q of p of x. Sana naiintindihan nyo? Okay, next tayo. So, ito pala yung sasolve natin sa example 13 to 16. f of x is equal to 3x plus 1. Q of x is equal to x squared minus 2x plus 2. G of x is equal to square root of x plus 1. Tapos capital F of x is equal to the least nearest integer of x plus 1. Tapos p of x is equal to 2x plus 1 over x minus 1. So example number 13, find and simplify g of f of x. So paano yan? So meron tayo g of f of x which is equal to anong ipapasok natin sa ano. So ang nasa labas dyan ay g. Ang nasa loob ay f of x. Ayan. So, ayan. I-write lang natin g of f of x is equal to, so g of x siya, so square root of, ito siya, di ba? X plus 1. Square root of x plus 1. Tapos ipapasok natin sa loob, ito 2x plus 1. Bali, saan natin ipapasok si 2x plus 1? Doon sa mismong x. Ipapalit natin siya doon sa x. So, palit natin siya 2x plus 1 over, ay hindi siya over, add natin yung constant. Ayan, plus 1. Okay, solve natin. So, square root of, ayan, remove the unnecessary parentheses. So, 2x plus 1 plus 1 is equal to square root of 2x plus 2. So, yan po ang ating final answer. So, example 14, find and simplify q of f of x. So, ganito yan. Q, nasa labas yung q, tapos nasa loob yung f of x. Ayan. So, solve na natin.
So, Q of f of x is equal to, ipasok natin sa loob ng x, Q of x, yung f of x. So, meron tayo dito, palitan natin sa x na 2x plus 1 square minus 2. Palitan ulit natin yung x dito ng 2x plus 1 plus 2. Ayan. So, i-FOIL method natin to. So, meron tayong 2x plus 1 times 2x plus 1. Ayan. So, first to first, meron tayong 4x squared. Tapos, outer 2x. Tapos, inner plus 2x. Tapos, 1 times 1 ay 1. So, combine the like terms. So, ito ay magiging 4x. Okay. I-write lang natin. 4x squared plus 4x plus 1. Tapos, distributive property. Negative 2 times 2i. Negative 4x. Tapos, negative 2 times negative 1i. Negative 2 plus 2. Okay, so combine the like terms. Mag-isa niyang 4x squared dyan, or yung may x squared, so sulat lang natin siya. Tapos negative 4, ang kamukha niya ay negative, ang positive 4 kamukha niya ang negative 4. So cancel, cancel. Kasi positive 4 minus 4 ay 0, so cancel na siya. So next is mga constant. 1 plus 2, 3 minus 2i, 1. So, ang ating final answer ay 4x squared plus 1. Okay, next tayo. Example 15. Find and simplify f of p of x. So, ang nasa loob ay p of x. So, ito ay f of p of x is equal to, ang nasa loob ay p of x. So, substitute lang natin yung fraction na yan dito sa ating value ng x. So, 2x plus 1 over x minus 1. Ayan. Tapos, plus 1. So, i-multiply lang natin. 2 times 2x plus 1 is 4x plus 2 over x minus 1 plus 1. So, may invisible 1 dito. So, add lang natin sila. So, ito ay magiging, ang kanilang denominator, multiply lang natin. So, 1 times x minus 1 is x minus 1 pa rin. Tapos, 1 times 4x plus 2 ay 4x plus 2 pa rin. Tapos, x minus 1 times 1 ay x minus 1 pa rin. So, combine the like terms lang. So, meron tayong 4. Ay, hindi. Dalawa pala yung may x. So, meron tayong 4x plus x, 5x. Tapos, add natin yung mga constant. So, plus 1 over x minus 1. And that would be our final answer. So, next is find and simplify f of p of 5. So, paano kaya yun? So, meron tayong f of p of 5. So, ano ba yung p of 5? Let's solve muna for p of 5. Para madalian tayo. So, eto, papalitan lang natin na 5 yung ating mga x. So, 2 times 5 plus 1 over 5 minus 1. So, ito ay 10
10 to, di ba? 10 to, 2 times 5, 10 plus 1, 11. 5 minus 1 is 4. Ayan, 11 over 4. So, meron na lang tayong f of 11 over 4. So, yun ang ating isa-substitute sa ating x dito. So, meron tayong nearest integer of x. Hindi. Palitan na natin siya ng 11 over 4. Parang sa inyo, parang sa Pangasinan kasi sa inyaran mo, naman on sa inyaran mo. Plus 1. So, ano tong nearest integer na to? Nearest. Yung pinakamaliit. Kasi merong ganito, merong ganito. So, yung case natin is eto, di ba? So, ibig sabihin yan, ano yung integer na pinakamalapit doon sa ating fractions? Kung wari ito, 4 divided by 11, ilan ba itong ilang 4 meron sa 11? Dalawa, di ba? So, 2 times 4, 8, 3 times 4, ay, ilan? 30, ilan 30 meron dyan? 24, 8, 2.8 something, tama? 2.8 something yan. So, 8 nga ba? Wait, 4 times 8. 32. Ay, hindi, 7. 2.7 something siya. So, saan daw siya malapit na nearest na integer? O ano ba yung Saan ba malapit ang 2.7? Between 2 lang naman at saka 3, di ba? Ang 2.7 nasa gitna ng 2 at 3. So, ayan. Saan malapit ang 2.7? Sa 2 or sa 3? Sa 3, di ba? Pero depende sa kung anong hinahanap. Well, kung ito, anong ginamit, ibig sabihin, yung pinakamalapit sa kanya na number na mas mababa. Pero kapag dito, yung mas mataas naman. So, dito, sa ano bang pinakamalapit na mas mababa dito sa 2.7? Eh, dito. Di kapag ito, pinakamalapit na mataas sa kanya na integer, ito yung 3. So, dito, dahil nga nasa baba itong ganito niya, yung pinakamalapit na integer na mas mababa. So, ang sagot natin dito ay 2. Copy the constant plus 1. Ang ating final answer ay 3. Okay, kung di nyo masyado naintindihan, pwede nyo balikan ang ating mga videos. So, I hope you learned from our lesson for today na operations on functions. So, ayun lang ang lahat ng sakop ng ating lesson. So, wait na lang to post your activities na ipapas nyo sa pagbabalik natin sa class. Okay? Thank you everyone for listening. So, I hope napanood nyo ang ating video. At sana masagutan nyo yung mga activities na ipapagawa. Thank you everyone for listening. Goodbye, class.